Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. At wini-welcome ko po kayong lahat dito po sa ating gawain sa Day by Day Christian Ministries Las Marinas at maging po sa mga nanonood sa atin online sa ating Facebook page. Magandang umaga po sa bawat isa. At ngayong araw pong ito ay nasa huling linggo na tayo ng Enero at nais ko pong kamustahin ang bawat isa sa atin. Kaya mabuti po at okay naman. Kamusta po ang iba, ang mga nag-aaral? Kamusta ang ating school? Sa mga nagtatrabaho naman po, kamusta ang ating trabaho? At kamusta rin po ang ating mga negosyo? Marahil lang iba sa atin nakakaranas ng kasaganaan, ng mga pagsubok. Ganun pa man po, lagi nating isipin, lagi nating alalahanin kung gaano kahalaga ang panalangin. Lagi po natin involve ang ating Panginoon sa kung ano man po ang ating nararamdaman, pinagdadaanan. Kung tayo ay nakakaroon ng kasiyahan, pasalamatan po natin siya. At kung tayo naman po ay sinusubok, patuloy tayong humingi ng kalakasan po sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin na hindi siya natutulog at lagi po nakikinig sa ating mga dalangin at sa ating mga pinagdadaanan ay lagi po natin siyang kasama. Kaya nga po sa umagang ito, nais ko pong paalala sa inyo na magkaroon tayo ng pag-asa. Baunin natin ang ngiti, hindi dahil sa tayo ay may dahil wala tayong pinagdadaanan, kundi dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. At sa mga ngiti na ito, nais kong anyahan ng bawat isa na tumayo. At kamayan po natin ang ating mga katabi. Kamustahin sila. At kamustahan po tayo habang inaawit ang awit na ito. Manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapupurihan. Pinapasalamatan po namin kayo sa panibagong araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa mga biyaya na pinagkaloob niyo sa amin sa mga nagdaang araw, nagdaang linggo, at mga nagdaang buwan. Maraming salamat po sa mga pagpapala na aming naranasan, Panginoon, sa kalakasan at sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kakayahan na kami ay makapagtrabaho, sa kakayahan na kami ay makapag-aral, Panginoon. Maraming salamat sa mga bagay na ito na inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa. At ganoon din po sa pag-iingat nyo na kami ay makadako dito po sa inyong bahay panambahan. Maraming salamat din po. Kami po ay nagpapasalamat din sa pagkakataon na ito na dito po sa inyong bahay panambahan kami ay makasamba, makapagpuri, at may dakila ang inyong pangalan sa umagang ito. Ngunit Panginoon, wala po kami may tatago sa inyo. Kami po ay hindi magiging karapat-dapat na humarap sa inyong paanan kung kami man po ay may mga karumihan na dinadala. Kaya nga po sa umagang ito, dalangin namin, Panginoon, ang inyong magpapatawad sa amin. Linisin niyo po kami sa mga bagay na amin nagawa, sa isip, sa salita,
At ganoon din po sa mga bagay na sinasadya man namin o hindi, inihihingi po namin ito ng tawad sa inyo. Aming Diyos, aming Panginoon, linisin niyo kami ng inyong banal na dugo. Mangusap kayo sa amin, nang sa ganun maramdaman namin ang inyong presensya sa umagang ito. Wala po kaming ibang layon, kundi ang kayo mapupurihan sa umagang ito at ang inyong pangunguna ang siyang aming maranasan. Pangunahan niyo po ang aming praise and worship team, ang aming mga awit, ang aming manunugtog, aming mga mananayaw, sa pangunguna po ng inyong gawain dito po sa inyong bahay panambahan. Nawa po kasihan nyo, kalugdan nyo ang aming mga awit, ang aming palakpak na inaalay po namin sa inyo. At mula po dyan sa kariyan nyo sa langit, dalangin namin na mangusap kayong personal sa bawat isa sa amin. Gamitin ninyo pong daluyan ng inyong salita ang pastor po namin. At sa mensahe po na aming mapapakinggan, ipuin nyo ang aming mga puso, ang aming isip na sa ganun ang mga aral, Panginoon, ay lumapat sa aming puso at magamit namin sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na ito na kami ay makaawit, makasamba at malayang makapagbigay ng papuri sa inyo, aming Diyos. Pangunahin nyo ang bawat isa, personal po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. At nang sa ganun, maramdaman namin ang inyong presensya, ang pagmamahal mula po dyan sa inyong kaharian. Yakapin nyo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito at wala po kaming ibang pinag-aalayan ng aming mga papuri, kundi ang inyong pangalan lamang po. Ito po ay aming dalangin na may pagpapuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Sa Psalms 37 verse 4, delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Pinupuri at tinataas ko po namin, Panginoon, sa umagang ito. Tanggapin niyo po ang aming awiting, tanging alay lamang po namin sa inyo. Diyos na makapangyarihan, pagpapala
saya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong namamagan. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napamagan. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napamagan. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. How great is our God. He is the name above all names. We worship you, O God, this morning. Hallelujah. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the
Hallelujah. You're so good, oh God. Pinupuri ka namin, oh Diyos. Nataas namin ang iyong pangalan. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay sa aming puso.
Thank you, Jesus. Tunay ang napakabuti ng ating Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan po muli natin siya. Katotohanang nilalaman ng banal na kasulatan. Yan po ang mensahe na ating po ngayong pagsasaluhan. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Kayo ay dakila, kayo ay tapat, kayo po ay makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa kalayaang sumamba, magbigay ng awitin, sumayaw, pumalakpak, magbigay sa inyo ng aming sarili, Panginoon. Hindi man po karapat-dapat, kayo po'y aming pinapupurihan. At sa oras na ito, aming Panginoon, nais namin, Panginoon, na muli pong lumapit sa inyo, papakumbaba kami, humihingi kami sa inyo ng paumanhin, ng pagpapatawad sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin niyo kami, Panginoon, sa oras na ito, at kami po, Panginoon, ay marapatin niyo pong tumanggap ng inyong mga pagpapala mula po sa inyong mga salita. Lukuban niyo po ang lugar na ito ng inyong kapangyarihan, maging ang aming mga mahal sa buhay. Hindi man po namin sila kapili ngayon, saan man sila naroon. Ang inyong pag-iingat na ginagawad sa amin ay ganun din po ang aming dalangin at pakiusap sa inyo, igagawad niyo po sa kanila. Marami pong salamat, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 2 Timothy 3:16, everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. Presidential Decree number 2242, number 2244, number 1067 declaring that January 25 to 31 is the celebration of the National Bible Week in the Philippines. Ang totoo po, ginawa na po siyang National Bible Month ngayon pong buwan na ito ng Enero. Napakaganda pong bagay na idiniklara na ng ating pong Pangulo at ngayon po ay isineselebrate ng lahat dito sa Pilipinas ang kahalagahan po ng banal na kasulatan. Ang purpose to raise people awareness of the importance of the Bible. Nito nga pong isang araw, nakita ko sa social media na isang mayor, magmula po doon sa simula doon sa munisipyo, papunta po doon sa unahan ng kanilang entablado, ay nakataas ang Biblia papunta doon sa kanilang entablado, sa kanya binuksan doon. Isa po itong punong bayan ng isa pong bayan dito sa Cavite. Isang napakaganda pong pangitain na ganun po nirerespeto at binibigyan ng pagpapahalaga ang banal na kasulatan. Ilang well-known person in the world ang nagbigay po ng kanilang personal na pananaw at paniniwala tungkol po sa banal na kasulatan. Una na po dito si Patrick Henry, an American patriot. Ang sabi niya, the Bible is worth more than all other books that have ever been printed. Ang Biblia daw po ay higit sa pinakamahalagang aklat na nasulat kumpara sa ibang libro na nalathala. Ang sabi rin po ni Abraham Lincoln, one of the America's greatest president, ang nagsabi ng ganito, I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book. Ang paniniwala niya, ang banal na kasulatan, ang Biblia, ang pinakamabuting regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil lahat daw po ng kabutihan nagmumula sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Jesus, para sa mundo na kanyang sinabi ay sa pamamagitan ng librong ito. Sabi rin po ng Ronald Reagan, another great American president, within the covers of this one book, the Bible, are all the answers to all the problems we face today if we would read it and believe. Kung babasahin at paniniwalaan ang nasusulat sa Biblia. At totoo po yun, mga kapatid. Hindi lang po sila
Ang totoo, meron po ngayong nababalita rin na maging yung mga Islam country naniniwala na rin sa Biblia, sa banal na kasulatan. Yung pong bansang Iran, marami pong struggle ngayon at marami pong mga underground na worship na ginagawa na pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoong Hesus. Pero before po, yung po mga galing po ng Middle East, alam nila kung gaano ka-strict ang mga Islam country pagdating sa Biblia. Pero ngayon, bukas sila at nararamdaman at nararanasan nila ang katotohanan na nilalaman ng banal na kasulatan. Ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang kahalagahan na dapat nating paniwalaan? Ang una, ang katotohanan na nilalaman ng banal na kasulatan, dito malalaman ang daan tungo sa tunay na kasiyahan sa buhay. Psalms 1:1-3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ano pa ang katotohanan ng nilalaman ng banal na kasulatan? Aklat na maraming aral tungkol sa kabutihan. Psalms 19:7-11, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang turo ng Panginoon ay magpakailanman at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay ng kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Nananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na iyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Ano pa ang mababasa natin sa Biblia na katotohanan? Nagsisilbing tulong para sa kabataan. Psalms 119:9, paano ba mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Ano pa? Nagsisilbing bantay laban sa kasalanan. Psalms 119:11, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ano pa? Nagbibigay ng katalinuhan. Psalms 119:97-100, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ang siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong na higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit. Pagkat ang aral mo't turo ang laman ng aking isip. Ang taglay kong karunungan ay higit pa sa matanda. Pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Ano pa? Nagsisilbing ilaw tungo sa tunay na daan ng buhay. Psalms 119:105, salita mo isang tinglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ito rin po ang pinagmumula ng kapayapaan. Psalms 119:165, magiging payapat tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa iyong kautusan at sila'y hindi mabubuwal. Ano pa ang katotohanan ng nilalaman ng banal na kasulatan? Pinagmumula ng kaaliwan at pag-asa sa buhay. Romans 15:4, anumang nasa kasulatan noon, panguna, ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito rin po ay buhay at mabisa. Hebrews 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang sa kaluluwa't espiritu at hanggang sa kasukasuan at kalooban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Nagbibigay din po ito ng buhay. 1 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Nagsisilbi rin pong gabay at patnubay sa paglalakbay ng buhay.
2 Timothy 3:16 to 17, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasanay, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ganun po, kung ating babasahin ang Biblia, mga kapatid, higit pa rito ang ating matututunan. Higit pa rito ang ating malalaman. Kahit ganito ang pagpapakilala ng banal na kasulatan sa tao, marami pa rin po ang hindi nag-uukol ng panahon at pagkakataon na ito'y basahin, pagbulayan, paniwalaan, at isabuhay. Dahil marami pa rin ang kulang sa kaalaman sa Biblia o yung tinatawag na illiterate. Marami po ang hindi nagbibigay ng pagpapahalaga. Ganong alam natin na ang tao ay hindi magiging tao kung wala ang hininga ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Espiritu. At siya ang nagbibigay buhay sa bawat isang tao. Nang nilikha ng Diyos ang tao, sa alabok nagmula. Wala siyang buhay. Siya'y lupa. Subalit nang siya'y hiningahan ng Diyos sa ilong, siya'y nagkaroon ng buhay. At alam nating lahat na lahat ng bagay sa ating paligid ay nilikha sa magitan lamang ng kanyang mga salita. At tayo ang kanyang masterpiece sa lahat. Sapagkat tayo lang sa lahat ng nilalang ang may ganitong uri ng buhay. Katulad ng kawangis ng Diyos na manlilikha. A growing problem of biblical illiteracy is not just in the world, but also in the church. Yung pong ganito pong kakulangan ng kaalaman, lalong-lalo na nagaganap po sa kapatiran. Suriin po natin ang naging isang resulta ng ilang survey na ginawa tungkol po sa biblical illiteracy. Batay po sa survey na ginawa, iilan lamang sa matatanda o matatagal ng Kristiyano ang nakakaalam ng tinatawag na four gospel in the Bible. And that is Matthew, Mark, Luke, and John. Akala nila yung gospel, yung buong Biblia. Ayon din po sa survey, maraming nagsasabing sila'y tagasunod ng Panginoong Hesus, pero hindi nila masabi ang ilang pangalan ng 12 alagad ng ating Panginoong Hesus. At kahit daw po ang bansang itinuturing na Christian nation, ang Amerika, pero halos po 60% ng mga mananampalataya sa bansang ito ay hindi memorize ang kahit 5 sa 10 utos ng Diyos. Pero they claim that they are Christian nations. At kahit po ang mga graduating students nila revealed that over 50% thought that Sodoma and Gomorrah were husband and wife. Baka ganun din po ang alam natin na si Sodoma at Gomorrah ay mag-asawa. Bansa po iyon. Hindi po ba? At minsan nga, marami po mga napapagkamalan na iba't iba pong uri ng paniniwala tungkol sa Biblia. Bakit? Hindi po nagbabasa eh. Asa na lang sa spoon feeding. Alam niyo yung spoon feeding? Nga, subo. Pero walang pagkukusa na siya ang kumain mismo. Kung ganito po ang patuloy na nagiging pananaw ng tao tungkol sa banal na kasulatan, ang Biblia, may problema tayo kung gano'n. At meron pong lasong dala ng kawalan o kakulangan ng kaalaman sa Biblia. Ano po ang lasong dala? It affects on individuals. Ang lason, dala at dulot ng kakulangan ng kaalaman sa Biblia ay nararanasan ng bawat isa. Ang sabi nga ng ating kasabihan, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Anong sabi ng Panginoon? Napapahamak ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. At naghahaka-haka ang mga tao kung ano yung dapat nilang malaman. Kaya po ang sabi dito, kaya dahil doon tinakwil ko rin kayo.
sapagkat hindi po na inyo binibigyan. At ito po'y address sa mga Israelita na pinili ng Diyos at maging sa ating pong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. A lack of knowledge has always destroyed God's people. Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Amos 8:11-13, the time is coming when I will send famine on the land. People will be hungry, but not for bread. They will be thirsty, but not for water. They will hunger and thirst for a message from the Lord. I, the sovereign Lord, has spoken. People will wander from the Dead Sea up to the Mediterranean, and then on around from the north to the east. They will look everywhere for a message from the Lord, but they will not find it. On that day, even healthy young men and women will collapse from tears. Darating daw po ang araw, sabi ng Panginoon, na padadalan daw niya ng tagutom ang bansang Israel. Hindi gutom sa pagkain, hindi uhaw sa inumin, kundi yung pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Diyos. Yung parang nag-iintay ka, naghahanap ka, pero wala kang makita. Wala kang matagpuan. Ang sabi rin, pagod na pagod sila sa paghahanap, pero wala silang mapupuntahan. Mula silangan hanggang kanluran, mula Ilaya hanggang ibaba, hahanapin nila ng hahanapin, pero wala silang makukuha. At kahit nga raw po mga kabataan, mamawala ng malay tao sa kahanap, pero wala silang matatagpuan. Darating yung panahon na yun. Ang aral, where there is lack of God's word, the people are weak. Ang tao po'y nanghihina kung siya po ay kulang ng pagkain ng kanyang kaluluwa, ng kanyang espiritu. Kailangan niya ng ayuda. Bakit po? Anong sabi ng Matthew 4:4? Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Mismo ang Panginoong Hesus na nagsabi na hindi lamang nabubuhay ang tao sa mga material na bagay, sa mga bagay na naririto sa ibabaw ng lupa. Nabubuhay ang tao at patuloy na nabubuhay ang tao dahil mayroong salita ng Diyos. Ano man ang religious affiliation ng tao, hindi siya magiging tao kung wala ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, yung kanyang hininga, yung kanyang mga salita ang nagbigay sa atin ng buhay. At ang sabi nga ng Biblia, kapag binawian na tayo ng buhay, ng salitang ibinigay sa atin ng Panginoon, yung kanyang hininga, babalik siya sa Diyos. Kaya dapat dito pa lang mga kapatid, sinasanay na natin ang kumain at manabik sa spiritual na pagkain, ang salita ng Diyos. Oo, physically, ayaw natin nun. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? The flesh is weak, but the spirit is willing. At kailangan natin yon mga kapatid. Pero naglalaban yung ating kalooban at yung ating katawan. Mas masarap ang mamahinga, ang masarap ang manood ng kung ano-ano na nakakapagbigay sa atin ng aliw at panandali ang saya. Yun nga ay pinagtataka ng marami. Bakit pag Facebook, kahit antok na, alas 12, dilat na dilat pa. Pero pag mananalangin, ay bukas na ang amen. Pag magbabasa ng Biblia, wala na. Para naglalambitin sa ating mga mata, pagka ikaw ay nakikinig at nagbabasa. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos, kaya ang napipili ay ang mali. At kapag nadapa o naligaw ay hindi na alam kung paano muli ang tumayo para magpatuloy, kaya laging talunan. Sapagkat lahat ng bagay sa ating paligid nalikha sa magitan ng salita ng Diyos, walang iba. Kung ano man ang ating nakikita sa paligid, oo, merong mga buildings, gawayan ng tao, pero saan galing yung karunungan ng tao? Galing din yun sa Diyos. Ang aral, without knowledge of God's Word, a person has no real direction or guidance in life. Sa tingin mo lang, okay. Ayos. Ang sabi rin ng Biblia, may daan sa tingin ng tao ay matuwid. Pero ang dulo pala nito ay ano? Kamatayan. Akala lang. Akala natin tama, akala natin okay. Akala natin alam na natin. Kasi may pinag-aralan tayo, may kakilala tayo, may connection tayo. Matanda na ako.
At kapag ka pinangaralan mo ang mga maedad, sasabihin sa'yo bilang kabataan, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ang sabi ng isang pilosopong bata, bakit kayo bumalik? Siguro hindi nyo alam ang daan. Ba't hindi kayo nagpatuloy? So mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Psalms 119, 105, Your word is a lamp that gives light wherever I walk. Ang salita ng Panginoon, ang sabi ng salmista, ang aking patnubay, sa landas kong daraanan, ito'y liwanag na tatanglaw sa akin. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pakikinig at pagbubulay. Sunod na lasong dala ng kawalan o ng kakulangan ng kaalaman sa Biblia, it affects on churches. Maging tayo po na naririto. Hebrews 5:12, by now you should have been teachers. But once again, you need to be taught the simplest things about what God has said. You need milk instead of solid food. Paano natin malalaman na kulang ang kaalaman at meron dala talagang alam niyo kung anong sabi rito ho? Dapat sana'y tagapagturo na kayo. Dapat sana nagtuturo na kayo ng salita ng Diyos sa iba. Pero hanggang ngayon, anong kailangan? Kailangan pa kayong turuan lagi ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat ang kinakain nyo na ay solid food. Hindi liquid. Ano po ba yung umiinom kumakain ng mga bata pa o kaya may sakit? Di ba? Sino ba ang kumakain ng lugaw? Bagamat kumakain din tayo paminsan-minsan, pero hindi ka lalakas doon. Kailangan mo solid food. Kailangan mo yung mga pagkain makapagpapalakas at makapagbibigay sa iyo ng sustansya. Yun ang kailangan ng tao. Meron nga po ngayon, minsan na lang kumain sa maghapon. Pero solid yung kanyang kinakain. Napatunayan po nila yon. Pag kumain sila ng liquid, mamaya magugutom na naman. Kita niyo yung baby, kada oras, kada 2 oras, ngal-ngal. Bakit to? Gatas lang ang kinakain . Hindi pa siya po pwede ng solid. May impatyo naman siya. So kada 2 oras, iiyak at iiyak. Hindi dahil sa minsan basa ang kanyang diaper o kalimitan gutom. Hindi na tayo infant, mga kapatid. Bakit kailangan lagi natin yon? Bakit hindi tayo kumain ng solid food? Ang salita ng Diyos. At alam niyo kung paano mo makakain yun? Subukan mo magturo. Subukan mo magsabi at mag-share ng salita ng Diyos sa iba. Ang nagtuturo po, dapat meron siyang bala, meron siyang bit-bit na mga aral mula sa salita ng Panginoon. Hindi ka po pwede magturo ito lang ang alam mo. Kailangan nag-aaral. Churches suffer for lack of teachers. Teachers are few for lack of knowledge. Matagal na mananampalataya, pero pagka pinagsabi mo, pwede ka ba magturo? Naku, wala po akong time. Wala po akong... Mga kapatid, marami pong tao. Ang kailangan natin bahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Kailangan nila magpatuloy sa buhay. Akala nila ang pagkain ng mga physical food at magkaroon ng mga material things sa buhay, sapat na yon para mabuhay. Ang totoo, lahat ng tao, kailangan ng salita ng Diyos. Kailangan. Dahil sa katotohanan ito, kaya dumadami po ang mga false teachers sa church at marami rin silang nahihikayat. Basta magaling ka lang magturo, mahusay ka, magaling ka magpatawa, kahit hindi totoo sinasabi mo, may maniniwala. Ayun nga daw nagsasabing, ito'y nakakagaling ang tubig na ito. May naniniwala kahit hindi nalala kung saan galing yung tubig na yon. Ang sabi nga ng isa, mag-experiment lang ako, maglaga ako ng tubig, dumaan ako sa street na ito. Pero yung nilagang tubig na yon, ay nilagang medyas. Titiyakin ko sa inyo, sa street na ito, hindi ako masisiro. Tiyak may titikim nito at maniniwala na totoo nga. At totoo nga, may uminom nga. Pero hindi totoo. Pero tayo alam natin ang katotohanan. At ang dami ngayon nating nakikita ng mga nagtuturo, nangangaral, nagbabahagi ng kung ano-ano.
Pero ang tanong, talaga bang purong salita ng Diyos yun? O ginagamit lang sa kanilang pansariling kagustuhan at walang hangarin na ipakilala ang Panginoong Hesukristo? At yun na mabili ngayon. Kaya nararapat na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang marami ang makaunawa. Sunod na lasong dala ng kawalan ng kakulangan o kakulangan ng kaalaman sa Biblia, it affects on communities. Isaiah 50:20, you are headed for trouble. You say wrong is right, darkness is light, and bitter is sweet. Dahil sa kakulangan daw po ng kaalaman sa banal na kasulatan, naging baligtad na ang isip ng tao. Sinasabing yung mabuti ay masama, yung dilim ay liwanag, at yung mapait ay lasang matamis. Sapagkat walang nangunguna sa kanila. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Biblia, our standard of morality is twisted. At sabi nga ng iba, basta't makikinabang, kahit masama, sasabihin na mabuti iyon. Pero kahit hindi mabuti, basta't hindi siya makikinabang, paninindigang masama iyon. Kasi wala ng standard. Andito ang Biblia, andyan ang salita ng Diyos, pero hindi naman, nakikinig, pero hindi sinasabuhay. Hindi pinaniniwalaan. Tulad halimbawa na nangyari sa bansang Israel. Judges 21:25. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Nung panahon daw pong wala ng hari sa Israel, ginagawa ng bawat isa ang kanilang magustuhan. Kahit mali, kahit masama, gagawin dahil walang standard, walang nangunguna na gumagawa ng tama. Minsan po, yung aming anak na bunso ay pinaghugas namin ng pinggan. Nung itinaob na niya doon po sa lagayan ng plato, munti ko nang madulas ako sa paghawak ng pinggan. Dahil yung ibabaw ay malinis, yung ilalim ay puro mantika. At ang katwiran, ibabaw lang naman daw ho nagkakamantika. Di ba? Kaya pala, ang daming sabon. Puno-puno ng sabon. So, pinakita ko sa kanya, anak, pagka naghugas ang pinggan, pati ilalim. Kasi pag nagbuhos ka ng tubig dyan, hindi madadama yung ilalim. So, kahit yung ibabaw lang ang may mantika, pati ilalim yun. So, standard ang kailangan. Kailangan merong basihan. Maghahakaha. Totoo naman Kita niyo yung katwiran? Di ba? Kung iisipin, ibabaw nga lang ng mantika, ilalim na may wala Di ba? Sabi nung isa naman, bakit pa naman tayo naghuhugas ng sasakyan? Madudumihan din naman. Bakit ka pa kumakain kung idunudumi mo rin lang naman? Di ba? Anong dahilan? Anong layunin? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Para tayo, makita natin, ano ba yung tama, ano ba yung mali? Minsan kasi, mali na, itatama pa natin. Mali na, wanag na. Kasi wala tayong standard. At iyan ang nangyayari kahit sa ating bansa. Di ba ho? Kahit sa ating tahanan. Saan nagsisimula? Sa bahay. Sabi ko sa aming anak, tiklopin mo yung higaan. Tiklop na tiklop nga. No? Pero tinanggal ko yung unan. Parang nakabalumbon lang yung mga kumot. No? Yung pala tinatakpan lang ng unan. Sabi ko, anak, tatawakan mo dito, ganyan, iayos mo. Kasi pag hindi ko tinuruan, paano sila pagka wala na sa akin? Ang lagi ko sinasabi sa aming mga anak, sa ngayon, kasakasama ko kayo. Pero darating ang araw, aalis kayo rito, lalo na pag nagkasawa kayo. Mamumuhay kayo ng inyo. Anong ituturo niyo sa inyong mga anak? Kung ako, bilang magulang niyo, hindi ko kayo tinuruan kung ano yung standard. Hindi ko sinasabing perfect, pero itong yung standard. Kayo na ang mag-i-improve niyan kapag nandyan na kayo. Matututunan niyo pa, higit sa natututunan ko. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano ang tama. Kung ano yung dapat. Pwede yung pang i-improve pa yan. At maayos pa, at kayo na makakatuklas noon dahil binigyan kayo ng katalinuhan ng Panginoon. So mga kapatid, ganun din po sa atin. Ang ganitong uri ng pamumuhay
kapag ka po yung kawalan ng kaalaman mula sa Biblia ay nakasisira ng pamilya, ng pamayanan, maging ng ating bayan. Kung ano ang magustuhan, iyon ang gagawin kahit alam na masama. Kahit po yung bribe o yung suhol, sabi ng isa pong nagtuturo, minsan nangyayari din po, nag-i-start saan? Alam niyo kung saan? Sa loob ng tahanan. Sasabihin, anak, pag ginawa mo ito, pepremyohan kita. Laging may ganon, laging may ganon, laging may ganon. Laging may premyo, gagantimpalaan kita, gagantimpalaan kita. Bakit? Hindi ba pwedeng gawin niya ito nang walang gantimpala? Kasi ikaw rin na makikinabang. Sa ngayon, hindi mo pakikinabangan. Pero someday, pakikinabangan mo. Anak, bibigay ko to sa iyo. Basta, minsan pwedeng ganon, pero hindi sa lahat ng panahon laging ganon. Dahil masasanay na kaya lang ako kikilos kasi may gantimpala, kasi may bibigay sa akin si tatay, si nanay. Kasi ang totoo, kaya itinuturo para sa ating kapakinabangan. Ang lasong dala ng kakulangan ng kaalaman sa banal na kasulatan ay impeksyon at sakit na maaring maranasan ng bawat isang tao, ng ating kapatiran, maging ng ating bansa. Ang tanong, may gamot pa ba o lunas sa impeksyon ito na patuloy na kumakalat, humahawa? Siyempre, meron pa. Maaari pa. Ang lunas at gamot sa impeksyon ito ay nangangailangan ng partisipasyon natin upang lubusang gumaling. Sa pag-inom po ng gamot, kailangang inumin iyon para makagaling. Hindi gagaling kung tititigan lang ang gamot at iisiping, napakabisa ng gamot na ito. Hindi mo naman iniinom. Anong araw po kasi hirap sa gamot, ang mga matatanda nung araw. So yung isang gamot pag-aapatin. Ngayon naman pinamimigay na nga po ang gamot sa center Libre na. No? Kung meron man, kung hindi makakabayad ng medyo mahal, meron pong mas mura pa. So ang kailangan natin, inumin, kainin. So ang pinakamabisang gamot sa kakulangan ng kaalaman sa banal na kasulatan, daily devotion of the Bible in private. Ulitin po natin ang sinasabi ng Psalms 1:1-3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its seasons, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Ano po ang magiging bunga sa tao kapag araw-gabi niyang pinagbubulayan ng salita ng Diyos? Ano sabi ron? Hindi siya maniniwala sa payo ng masama. Hindi siya susunod sa gawa at halimbawa ng masama. Hindi siya makikisama at hindi niya kukutyain o makikisangkot sa gawaing masama. Bakit po? Alam niya kung ano yung tama At ito pa ang kagandahan. Matutulad daw siya sa isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Yung ugat nakasawsaw sa tubig. Every year, may mabuting bunga. Every year, maganda ang resulta. Yun po ang magiging bunga ng taong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. In private. Kamusta po ang inyong Bible reading, mga kapatid? Araw-araw ba tayo nagbabasa ng Biblia? O nakikinig kaya? Ngayon hindi na problema kung ayaw niyo po magbasa, sasabihin niyo malabo po. Meron pong internet na sa bahay natin. Lahat naman halos yata meron na. Meron pong audio Bible, Tagalog pa, old and new, sa YouTube. I-play mo lang. Wala nga akong Ayun na maganda. Walang commercial. Dire-diretso. Gusto mo? Book of Deuteronomy? Walang commercial. Habang may ginagawa ka sa loob ng bahay, nagdadrive ka, i-play mo lang. Huwag nyo lang muna i-save sa inyong cellphone dahil baka maubos ang memory nyo. Dahil talagang napakalaki po ng kanyang kailangang nakaimbaka na storage para doon. Pero kahit saan meron. Makinig ka lang. Doon pa lang matututunan ka na.
Sunod na mabisang gamot sa kakulangan ng kaalaman sa banal na kasulatan, frequent in-depth Bible study with others. Hebrews 10:24-25, let us be concerned for one another, to help one another, to show love and to do good. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another, all the more since you see that the day of the Lord is coming nearer. So, ang sinasabi roon mga kapatid, lagi pong binabanggit yung verse 25, let us not give up the habit of meeting together. Ang akala lagi, Sunday lang yon. Yung ganitong worship. Hindi po. Meron tayo pong ino-offer, araw-araw Bible studies, online pa nga eh. Anong gagawin natin? Isang oras sa atin ka. Gusto mo umattend ng Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, meron tayong Bible studies. Ina-announce po yan ng ating kuwan. Mag-join po kayo doon. Makikinig. Nasa loob ka palang bahay. Ako nga po, sabi ko, I'm so blessed talaga ang pagpapastor. Dahil nung araw po ako nagpapastor sa bundok sa Batangas. Naku po mga kapatid, bago kami makarating ng Bible study, napakalayo ng lakarin. Sasabihin na, dyan lang sa kabilang yan. Ay, hindi, bundok ko kasi yun eh. No? Ay, ilang oras po namin lalakarin yun? Gabi pa. Hindi kasi mo makikita ang mga tao sa araw dahil nasa tumana, nasa bukid. So sa gabi mo pupuntahan, walang ilaw. So papunta namin doon, mga dahon ng niyog ang aming ilaw papunta doon sa kabilang bundok. Pagdating ng bahay, alam niyo yung digaas na ilawan doon nung araw? Yun ang gamit. So kinabukasan ng umaga, bisitahin mo ang ilong mo at parang tambutso ng sasakyan. Dahil yun ang gamit mo. Tigi-tigisa, nakaganyan. Bibihira pa noon, may flashlight eh. Di battery pa, kinabukasan, yung battery nakabilad sa araw. Isipin po natin, ngayon, nasa loob ka ng bahay. May internet, di ba? Makijoin ka sa group chat ng mga Monday, Wednesday, Thursday, group. May BS. Alas 7 ng gabi. At kung Sabado na umaga, alas 8. Mama ka. Yun nga pong isa nating kapatiran, pag Sunday, kasama po namin, 7:30 natin dito. Alam niyo kung ano oras siya gumigising? 4:30 ng umaga. Para lang maka-attend ng Bible study, Sunday ng gabi dito, 7:30 ng gabi. Kami ang gigising eh. Kuya, kamusta ka na ba dyan? Okay ka ba dyan? Okay, Pastor. 4:30. Ay buti ho kung ang klima ho katulad dito sa atin. Minsan sobrang lamig doon. Alam niyo mga kapatid, kung gugustuhin, may paraan. Pero kung ayaw, sang katutakan dahilan. Pero kapag kami mga pangangailangan, nako, di ba ho? Napakaaga, nandun na. Pag pumunta po, minsan po, pumunta kami po sa orthopedic. Ang haba pala ho doon ng pila. Nung una kami pumunta doon, akala namin maaga na kami dahil may isinamahan po ako doon. Yung pala hindi, nasa kalye na. Ang pila ng tao, nakahiga sa kalsada. Pero ang bukas ng ospital, alas 8 pa. Nung sumunod na gabi, sabi ko, gawin ho natin, mas maaga tayo. Kasi wala silang sasakyan. Madali, alas 12, umalis na kami ng bahay. Pagdating namin doon, alauna, alas 2, malapit-lapit kami sa pintuan ng kuwan. Alas 8 pa ho, magbubukas. Isipin nyo, pagka gusto, magagawa ng paraan. Dahil kailangan. Bakit iintayin pa natin magkaganon tayo para magbasa tayo ng Biblia? Papayag ho ba kayo, isang beses lang kayo kumain isang linggo? Hindi kayo papayag. Nangangatal nga tayo pagka hindi nakakakain Ganon din ang ating espiritu. So the faithful Christian realizes the value of mutual edification. Sunod, na mabisang gamot sa kakulangan ng kaalaman sa banal na kasulatan, adults and parents who are aware of their God-given duty. Deuteronomy 6:6-9, memorize His laws and tell them to your children over and over again. Talk about them all the time, whether you're at home or walking along the road or going to bed at night or getting up in the morning. Write down copies and tie them to your wrists and foreheads to help you obey them. Write these laws on the door frames of your homes and on your town gates. Ito ang sinasabi po ng Biblia kahit sa mga Israelita.
Ang sabi roon, memorize. Alam niyo po sa bata, pag naituro mo siya once at nasanay siya, hindi mo na kailangan siya laging tuturuan lagi. Dahil mamememorize niya yon. Papaalala ka lang. Papaalalanin mo lang, oh, ganun ba? Ganun ba? Kasi po, bakit po? Dalawa po ang anak ko eh. Ang nais ko at desire ng puso ko, Lord, sana itong aking mga anak magpatuloy. At ito lang ang tangi kong maipapamana sa kanila. So ang aking pong simula sa dalawa naming anak, yung prayer sa morning, sa pagkain, thank you Lord for the food that we are about to eat. In Jesus' name, Amen. Yun lang. Nung una pong bata pa sila, yun lang ang pinaparinig ko lagi-lagi hanggang sa dumating siya na. Kaso, nito malaki-laki na, hope, mag-pray ka na ng tutulog ka na. Yun pa rin ang prayer, Ama, anak, hindi na yan pagkain. Tutulog ka na. Mag-pray ka ng pagtulog. Hindi yung thank you Lord for the food that we are about to eat in Jesus' name, Amen. Bitutulog ka na, anak, hindi ka kakain. No? Kasi na-memorize na niya, naging hobby na niya, parang naging ano na. So sabi ko, anak, ganito. O ito, unti-unti. Hanggang sa ngayon siya na rin na nagpe-pray. So mga kapatid, ulitin ko. Meron siyang merong children's Bible. Nung una, ako pa nagbabasa. Ngayon, bago siya matulog, siya na nagbabasa. Uulitin ko, minsan nyo lang ituturo sa bata at mas magaling pa sila kisa sa atin. At minsan nga, sinasabihan pa ako, tay, nag-pray ka na ba? Aba, baliktad na. Ako na ang pinapaalalahanan. Kasi minsan talaga, tayo nakakalimot. So mga kapatid, ang hamon sa ating lahat, James 1:22, do not deceive yourself by just listening to His word. Instead, put it into practice. Isa buhay natin, mga kapatid. Hindi mo pagsisisihan. Kailanman, habang ikaw ay nabubuhay. Hindi mo pagsisisihan na ang lahat ng narinig mo sa salita ng Diyos at iyong ipinamuhay, tandaan nyo, kahit iyong kapitbahay, mararamdaman. Kahit ang iyong kasama sa bahay, mararanasan ang epekto nito sa buhay mo. Subukan po ninyo. Try po ninyo. Siguro 1 linggo, 1 buwan. Disiplinahin natin. Kapag medyo nakalimot, sige, bangon uli. Tawagan niyo ako, Pastor, ano bang gagawin? Mag-pray tayo, bangon uli. No? Kasi pagkat tayo rin po ang magpapaalalahanan, wala nang iba. Anong dahilan at itinuturo ko po ito sa inyo? Ibig ba sabihin, kabisado ko na at kaya ko ng lahat? Hindi po. Ang sinasabi lang dito, ako nagtuturo, kayo ang aking tinuturuan, pero darating ang time, yung itinuturo ko, hindi ko rin nagagawa at nakikita nyo sa akin. Anong gagawin nyo? Susumbatan nyo ako at sasabihin si Pastor, ang galing magturo pero hindi naman nagagawa. Hindi po. Pare-pareho tayong tao. Ako lang nandito, may mikropono. Para magtulungan tayo. Kasi kung ano ang kahinaan nyo, kapintasan nyo, yun din ako. Ako lang ang naatasan na magbahagi nito, pero hindi ibig sabihin 100% nagagawa ko rin ito. Ang kailangan natin, magtulungan, magpaalalahanan. Anong silbi po ng ating pagsasama dito bilang magkakapatid? Kung tayo magsusumbatan, kung tayo magsisiraan, magtulungan tayo. Pare-pareho tayong, may kapintasan, may kahinaan. Magtulungan tayo at magdalanginan upang sama-sama tayong mapalapit sa ating Panginoon. Sino magmamalasakit sa palagay nyo? Sino magmamalasakitan? Pagmamalasakitan ba tayo na ating kapitbahay na hindi natin kasama rito? Hindi. Sino magmamalasakit sa ating anak? Di ba sila rin? Tayo. At darating ang araw, mababaliktad. Sila yung magmamalasakit sa atin. At kung hindi man na tayo pagmalasakitan ng ating ginawa ng kabutihan, huwag kayong mag-alala. 24/7 ang langit. Nakikita tayo. Hindi papayag ang Diyos na kapag gumawa ka ng kabutihan, ikaw ay laging lugi. Walang lugi sa gawang mabuti sapagkat ang Diyos natin ay napakabuti. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Kami po'y lagi inyong pinaalalahanan. Kami po'y inyong inuutusan. Kami po'y lagi ninyong pinangungunahan. Dahil nais ninyo, Panginoon, na ang buhay na pahiram niyong ito sa amin ay makapagbigay lugod sa inyo at kami ay mapunta sa piling ninyo pagdating ng araw. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Masumpungan niyo po kami na patuloy na nagbubulay-bulay ng inyong mga salita
nakikinig, at nagsusumikap na ito'y ipisinasabuhay sapagkat ito'y tiyak na aming pakikinabangan. Kami pong lahat, Panginoon, ay magtulong-tulong, magpaalalahanan, Panginoon. Huwag kami magsumbatan, huwag kami magkutyaan, kundi kami lahat magdalanginan sa isa't isa upang kayo ay sama-sama naming papurihan at paglingkuran at maipakilala pa sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming mga kaibigan, at sa mga taong na aming nakakasalamuha. Panginoon, purihin ang inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang inyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay niyo, Jesus, akin ang kagalingan. Salita niyo, panghahawakan ko. Salita niyo, tapat at totoo. Lahat ay nasa inyo, sapat sa buhay ko. Salita niyo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot niyo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa inyo natagpuan. Salita niyo, panghahawakan ko. Salita niyo, tapat at totoo. Lahat ay nasa inyo, sapat sa buhay ko. Salita niyo ay panghahawakan ko. Salita niyo, panghahawakan ko. Salita niyo, tapat at totoo. Lahat ay nasa inyo, sapat sa buhay ko. Salita niyo ay nararanasan ko. Salita niyo ay nararanasan ko. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat Ama sa salita mo, O Diyos. Narinig na naman po namin muli ang kahalagahan ng iyong salita, Panginoon, kung gaano kaimportante, O God, ang pakikinig ng iyong salita at ang pagbabasa ng Biblia. Salamat, Ama, dahil dinarik mo kami, Panginoon, ng iyong salita na kung saan tunay nagpagbabago, Panginoon, ng bawat isa. Lord, salamat sa kabutihan mo, sa protection mo, God. Dahil ngayon, Panginoon, marami pong nagsasuffered, O Diyos. Kahirapan, Panginoon, paghihirap, Panginoon, sa iba't ibang bansa. Ngunit, Lord, we are blessed, Panginoon, dito pa sa Pilipinas. Dahil Ikaw, Diyos, ang nanguna. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng proteksyon. Lahat ng aming mga pangangailangan ay pinaprovide mo, Panginoon. Lahat ng mga trials, O God, salamat. Dahil sa mga trials na yon, mga problema na yon, lalo po kaming lumakas, O Diyos. Kaya sa oras pong ito, kami po ay magbabalik ng aming ikapo at handog
bilang pasasalamat sa katapatan mo sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa bawat isa, sa kanilang mga trabaho, negosyo, Panginoon, at mga promotions, O Diyos, ibalik mo po sa kanila. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking mga kamay, nag-ahandog tanging alay, mula sa puso ko'y tigil, pasasalamat ang hatid. Ang salita niyo ay palaganapin, mapalawak ang makalangit na gawain. Tinig na umaawit, mga papuri ang inihahatid, sa salamat ang sinasambit, nagalakay walang patig. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman, inyong pag-ibig. Aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog namin nakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa iyo rin ang galing. Nakalaan tungo sa inyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayo nawa. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon sa mensaheng ating napakinggan. Ang title po nito ay Katotohanang Nilalaman ng Banal na Kasulatan. Ganun po, welcome po ulit ang bawat isa dito po sa ating gawain sa Day by Day Christian Ministries Las Marinas. At kung meron pong mga first time attendee, yung ngayon lamang po nakadalo, maaari po bang mahilingan namin na tumayo para lang po aming makilala. Welcome po. Welcome po at sana po sa mga susunod na linggo ay makasama pa po namin kayo. Ang ating pong mga ushers ay may bibigay na form, pa-fill up na lang po ito. Maraming salamat po. Para po sa ating mga announcement, lahat po ay iniimbitahan na dumalo sa ating worship celebration tuwing Sunday. Dito po sa Day by Day Christian Ministries, Das Marinas, Public Market Road, in front of South Gate of Emilio Aguinaldo College, San Agustin 2, City of Das Marinas, Cavite. Tuwing 10 a.m. po yan, every Sunday po. At lahat din po ay inaaniyahan na dumalo sa ating araw-araw virtual Bible study. Nangyayari po ito tuwing Monday ng 7:30 p.m. Kasama po natin ang kapatiran sa Daang Hari. Every Wednesday naman po, meron po tayong 6 p.m. kasama ang kapatiran sa Japan. And tuwing 7:30 naman po ang ating Wednesday worship celebration. Every Thursday naman po at 5 p.m. ang kapatiran sa Gentry po ang ating makakasama sa Bible study. 6 p.m. naman po ang Thursday Bible study group. And every Friday po meron ding 7:30 p.m. Sa Saturday naman po, tuwing alas 8 ng umaga, meron din po tayong Bible study kasama ang Saturday Bible study group. And every Sunday po, tuwing 7:30 p.m. kasama naman po ang Sunday Bible study group. Ang mga kabataan po ay inimbitahan sa Youth Bible Study. Ginagana po yan every Sunday after po ng ating worship celebration. Para naman po sa ating mga kaloob and donation, maaari din po tayong mag-deposit to bank transfer sa ating BDO bank account number 001-900-770-340. And para naman po sa ating BPI account na may pangalang Day by Day Jesus Ministries Das Marinas Inc., ang ating pong account number ay 3570-005331.
And every Sunday din po, inaanyayahan ng bawat isa sa adult Sunday school. Ang mga topic po ng nasabing gawain ay salvation, basic growth, advanced growth, church membership, and cultural redemption. Ito po ay ginaganap tuwing 9 a.m. to 9:45 a.m. At sa mga gusto po na sumama, please approach lang po natin si Ate Joy Salazar. At ngayong araw po ay inaanyayahan ng mga workers. Meron po tayong prayer gathering mamaya po at after ng ating worship celebration. At sa susunod na linggo naman po, February 1, 2026, during po our worship celebration, magkakaroon po tayo ng Holy Communion celebration. So ang lahat po ng kapatiran ay inaanyayahan na makiisa. Para po sa iba pang mga katanungan, maaari po tayong mag-text or tumawag sa mga numerong 0929-606-3184 para po sa Smart and 0906-029-5249 para po sa Globe. Purihin ang dakila at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Tumayo po tayong lahat, tayo ay magwakas sa panalangin. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat sa mahigit pong isang oras na kayo po'y dinako nyo sa lugar na ito, isang pagpapala, Panginoon, na kayo po ay aming makasama ng kami po ay sama-samang mga anak ninyo. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong karanasan sa lugar na ito ay aming pong ipinagpapasalamat dahil alam namin, Panginoon, kami inyong pinagpala, sinamahan, ginabayan. Kaya, Panginoon, nais naming i-dedicate sa inyo ang aming buhay. Nawa, Panginoon, sa mga karanasan namin, sa aming pag-awit, sa aming pong pagsamba, sa aming pagkakaloob ng aming mga handog, Panginoon, at sa aming pakikinig ng inyong mga salita, patuloy po ninyo kaming pangungunahan. Nawa, Panginoon, sa gabay ninyo, patnubay ninyo, mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, ay kayo po ang siyang maluwalhati. Ingatan nyo kami sa aming pansamantalang pagbahiwalay, sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, at sa pagtupad po namin ng aming mga responsibilidad at tungkulin sa buong sanlinggong ito, kasama ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming buong sambahayan, sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Maging ang mga kapatid namin na hindi namin kapili ngayon, saan man sila naroon, ingatan nyo sila. At sa mga kapatid ko po, Panginoon, na meron po mga dalangin personal, Panginoon, para sa kanilang mga kapatid na may mga karamdaman, physically, emotionally, Panginoon, spiritual healing po ang aming hiling. Ipagkakaloob niyo po sa aming mga mahal sa buhay. Kayo po ang mag-iingat at magpala at patuloy na manguna maging sa aming bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang aming bayan, pangunahan niyo po ang aming bayan, at patuloy na kami inyong patawarin, Panginoon, sa aming sa hindi po namin pagkilala bilang kayo ang Panginoon at tagapagligtas ng aming bansa. Pangunahan niyo po ang aming mga nasa pamahalaan, ang aming mga nasa gobyerno, pangunahan niyo sila at pagpalain. At kami na mga Pilipino ay wag po namin kalilimutan na laging idulog sa inyo sa pananalangin ang aming minamahal na bansa. Marami pong salamat, aming Panginoon, mula po sa inyong mahabaging trono ng inyong awa at habag. Igawad niyo sa aming lahat ang inyong mayamang bendisyon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.